Hindi na natuloy ang pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte dahil sa diverticulitis o mamamaga ng bahagi ng malaking bituka. Ayon sa isang eksperto, maaaring makaramdam ng matinding sakit ang mga may ganitong kondisyon na kung hindi namamana ay dahil naman sa diet. Nakatutok si Ivan Mayrina. Atin pong tawagin si House Majority Leader Ferdinand Alexander A. Marcos bilang kinatawan at upang ihatid ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang anak niyang si Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos ang kumatawan sa Pangulo sa gabay ng Bayan Program na dapat sana idadalahan niya sa Ilocos Norte kaninang umaga. Sa isang punto sa talumpati na nakababatang Marcos, saglit na natigilan ang mga naroroon. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. I have seen, just making that clear, I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Nahihiya tuloy ako sa inyong lahat. Matapos ma-ospital nitong Miyerkules ng gabi dahil sa diverticulitis, ay nasa Malacanang lang daw ang Pangulo para sa mga pribadong pulong ayon sa Presidential Communications Office. Bagamat siniguro ng Pangulo na maayos na kanyang pakiramdam sa inilabas sa video ng palasyo kahapon, hindi lamang discomfort, kundi maaring matinding sakit ang maramdaman ng isang may diverticulitis ayon sa isang eksperto. Ang pinaka-cardinal na symptom niyan is yung pain, abdominal pain. It can be a sharp pain dun sa may left side usually. Kung nasa right side siya, para siyang appendicitis. So it's aggravated by movement. Kapag tinouch mo on pressure, masakit siya. Tapos isa pang niya is it can be associated with fever. Ang diverticulitis ay dulot ng pamaga ng diverticula, maliit na pouch na nabubuo sa malaking bituka. Genetic o may mga pagkakataong ito'y namamana ng isang tao. Pero kadalasan, ito'y dahil sa diet o sa kinakain ng isang tao. Maraming mga possible na causes niyan. One is probably yung dietary. And it's probably related sa decrease ng fiber intake tsaka increase ng high fat na diet. This can essentially cause ng constipation, and dahil doon mag-i-increase yung pressure doon sa colon, that can cause a diverticula and pwedeng maging mamaga yun. Pag siguro ng Pangulo hindi life-threatening o hindi malubha ang naging dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Ayon sa eksperto, mas malamang ito ay simple diverticulitis na madadaan sa antibiotic, pahinga, pag-hydrate o pag-inom ng mas maraming tubig at pagkain ng mas maraming fiber. Mas karaniwan ang diverticulitis sa mga edad 50 pataas, pero may payong mga eksperto para makaiwas dito. Increase your fiber intake, of course, yung bawas-bawasan natin yung pagkain ng mga processed meat, mga taba, Of course, yung healthy lifestyle, regular exercises, increase your fluid intake. So anything siguro na para maiwasan natin yung maging constipated tayo. Talagang malaking tulong. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.